Matindi ang ulan at dumadagdag yun sa pagod na nararamdaman ni Iya habang nasa labas. Matapos ang mabilisang pagbili ng uulamin, agad siya umuwi sa inuupahan nilang bahay ng kanyang fiancé. Ken, ano to nasa sahig? Akala ko pa naman naglinis ka na. Bungad niya habang ibinababa ang mga supot sa paanan. Padala na lang ako niyan sa loob, baby. Mamaya ako na ayusin yung putik dyan. Napagod ako sa trabaho kanina kaya di ko naasikaso. Hindi na nagsalita si Iya. Lumihis siya sa maruming sahig at inalo ang excited na si KK. Ang asong kinupkop niya noon. Hello, handsome! Na-miss mo ba si mommy? Ang bait mo sa aso ah. Samantalang sa akin, hindi lang nakapaglinis, may nasasabi ka agad na di maganda. Pahaging ni Ken kasabay ng pag-ismid. Napairap na lamang siya. Wala akong sinabing masama. Tinanong lang kita kasi ang naalala ko. Sabi mo ikaw na maglilinis niyan. Hindi pa naman ako nakakaalis kanina. Nakabalik na ako't lahat. Natuyo na lang yung putik dyan sa sahig. Sige na. Shut up na. Tabi dyan. Lilinisin ko, ma'am. Ito talagang fiancé ko, napaka-demanding. Buti na lang talaga mahal kita. Inasikaso niya mga pinamili. Habang nakatingin sa kanyang fiancé. Anong gusto mong luto dito sa manok? Adobo sana. Walang katulad kamay mo sa paglulutuhan. Kaya na-inlove ako sa'yo eh. Oo na. Napangiti si Iya sa gitna ng pagod. Huwag mo akong binobola, hindi ako galit. Good. Sige na't nagugutom na rin ako. Agad nagsalang ng kalan si Iya at nagluto ng kanilang hapunan. Napagod siya sa kanyang trabaho sa opisina kanina. Kaya gustong-gusto niya ng maligot magpahinga. Pero kinailangan niyang magpasok ng labahin sa washing machine at maghugas ng pinggan bago pa mabibigyan ng oras ang sarili. Dinner is great, hon. Anyway, patabi na lang ako nito ah. Sisimulan ko na ilista yung mga payables natin ah. The bills are crazy this month. Don't worry. Akong bahala sa 70% para di gana mabigat sa'yo. Okay, sige. Susunod ako sa kwarto maya-maya. Tinabi ni Iya ang hugasin bago nagpa siyang maligo na muna sa banyo. Saka na siya maghuhugas ng pinggan kapag presko na ang kanyang pakiramdam. Piniga niya ang buhok at nagsuot ng bathrobe. Pumasok siya ng silid. Nakita si Ken na tutok sa cellphone. Kaya lumapit siya upang silipin ko anong kinawiwilihan nito. Ken, ano ba yan? Sigaw niya. Sino siya ha? Sumagot ka nga. Inangat ito ang short bago asar na humarap. Iya, look. You just came in at a bad time. Tapos ka na ba mahugas ng pinggan? Ha? May gana ka pang tanungin ako niyan? Kulang na lang mapasabunot siya sa sarili. Nagpapakahirap ako doon, tas ikaw? Ikaw pinaliligaya mo yung sarili mo habang nakatingin sa picture ng iba? What are you expecting? Na matuwa ako? Ganon? Hey. Don't make this as a big deal. Ano naman kung tinitignan ko ang babaeng to? Di ko naman siya nakikita in person ah. Nasa social media lang yan. Isa pa lalaki ako, hon. Natural lang sa akin na ganahan sa mga sexy at magagandang babae. Doesn't mean na hindi kita mahal, okay? I love you. Hinampas niya ito ng malakas. Kago ka ba? That's still cheating. Ano pang silbi ng pagiging magkarelasyon natin? Kung naghahanap ka pa rin ng aliw sa iba, ano ako tagalinis mo lang? Am I a glorified maid, ha? Kala mo porke mas malaki ang bigay mo para sa bills natin at ikaw ang gumagastos kapag lumalabas tayo? Ayos na lang na ginaganyan mo ako, ganon? Ayan ka na naman eh. Sinasali mo ang pera sa usapan. Kaya simple lang ang problema natin, pinalalaki mo pa. Saan ka humanap ng lakas ng loob para ganitohin ako, ha? Kapag nakita mo ako nagtatabi ng picture ng ibang lalaki sa pagtulog, sasaya ka ba? Kapag nagsisex tayo, iisipin ko ang ibang lalaki kasi mas ginaganahan ako sa kanila. Matutuwa ka? Hindi pareho yun, Iya. Natawa na lang siya sa sigaw nito. It is. Kung yung babaeng yan ang pinanggigigilan mo ngayon, ano ako? You're my fiancé, hon. Okay, sige na. Ako na mali. I'm sorry. Ayan ka na naman eh. Kunwari nagsusorry. Pero ang lakas mo namang magpa-victim. Ano? Demanding ako ulit? Maarte, maldita? For fuck's sake, shut up! Pagod ako, Iya. Matutulog na yung mga tao. Bukas na lang natin ituloy ito. Kung pagod ka, Ken, ako din. Pareho lang tayo nagtatrabaho dito.
Kung umasta ka na para bang ikaw ang may karapatang madrain sa bahay na to, ikaw lang ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, aabutan pa kita mismo sa kwarto natin na nagsasarili? Hindi mo ako matulungan sa paghuhugas ng pinggan pero sa picture ng babaeng yan, kastang-kasta ka? Hindi makaimik ang lalaki. Asar na nagbihis si Iya at kinuha ang unan para sa sala na lang siya matulog. Hindi niya kayang tumabi kay Ken ngayon. Pareho sila nag-iipon para sa kasal pero araw-araw. Padami ng padami ang mga rason kung bakit isang malaking katangahan ang pagpapakasal kay Ken. Alam niya namang walang perpektong tao. Pero ngayon nga hindi pa sila kasal. Nakukuha na nitong magka-interes sa iba. Paano na lang siya kapag registered na sila? Iya is not ignorant to human nature. Ang karamihan kapag nagka-interes sa isang bagay, unti-unti itong lalaki hanggang sa maghahanap na ibang pagkakaabalahan. Ngayon kung cheating ang pag-uusapan, imposibleng manawa ang isang lalaki oras na masimulan nito ang pagluloko. Sigurado si Iya na pagkatapos sa isa, may ipapalit na naman bago si Ken para pagkaabalahan. Keke, halika. Tawag niya sa alaga. Hug, mommy. Nag-ingay ang aso. Sanay ito matulog sa kama, pero hindi naman ito makampante kapag hindi katabi si Iya. Dog lover si Ken, pero may hangganan ng pasensya nito sa mga alagaing hayop. At least si Keke hindi magloloko, di ba? Aniya, habang pinipisil ang katawan nito. Ano nga bang gagawin niya ngayon? Alam na ng pamilya niya na may magaganap na kasal. 3 taon na rin sila magkasama at marami na silang problemang nilutas na magkahawa kamay. Worth it nga bang sirain ang lahat para sa simpleng away na gaya nito? Siguro tama si Ken. Normal lang yun para sa mga lalaki. At masyado lang siya naging sensitive. Papakiusapan niya na lang ito na wag ulitin ang ginawa. Sana huli na yun na makikita niya. Kinabukasan, naunang magising si Ken kaysa sa kanya. Pagbangon ni Iya, siya na lang ang tao sa bahay. At pinaglalaroan na ni KK ang lalagyan nito ng pagkain. Huli na siya sa trabaho kung kaya binilisan niya na ang kilos. Binuksan niya ang rice cooker. Nagulat na lang siya dahil tira-tira lang ng kanin ang naiwan doon. Nilinisan niya ang kaserola kagabi, ibig sabihin. Nagsaing si Ken ng sapat lang sa sarili nito. Niwala siyang makain ngayon pang almusal. Kinuha niya ang bag at nagpa siyang bibili na lang ng tinapay sa trabaho oras ng break. Alam niya na may ganitong ugali si Ken. Oras na may alitan sila, hindi siya nito sinasama sa lahat. Bahala na magutom siya basta hindi sila bati. Sinubukan naman niyang pagsabihan si Ken na wag sana maging ganon. Kahit magkaaway sila, sinisigurado niyang may sapat na pagkain ng mga gamit sa katawan ng kasintahan. Kaya hindi niya maintindihan kung ba't ganito na lang si Ken kapag may hindi sila pagkakaunawaan. Hagardo Versosa ang ating bride-to-be? Anong meron? At manas yung mukha mo today ha, baby girl? Tanong ng kasamahan niyang si Ate Clarice. The usual. Trouble na magpartner. Ano pa nga bang bago? Ito, may white flower at katingko ang ate mo. Choose your fighter. Kailangan kong pagsabayan ang power niyang dalawa ate. Hindi biro ang sakit itong ulo ko ngayon, no? Tiningnan siya nito ng maigi. Gandang-ganda talaga ako sa iyo, Iya. Alam mo yung pisnging yan? Hindi yan nakakayang gayahin ng mga doktor eh. Kung ako sa'yo talaga, mag-aafam ako. O tsaka yung bilyonaryo, ganun. Ate, may fiancé na po ako. Nako, take this from me. Kung yung boyfriend mo pa ang rason kung ba't sumasakit yung ulo mo, naninikip yung puso mo at umiiyak ka lagi sa gabi, hindi partner ang tawag dyan. Para ka lang din kumuha ng alagaing baboy. Kahit yung mga matitino, may chance ang magbago kasi bilog ang mundo, baby girl. Doon kasi hindi ka lugi. Kung lolokohin ka man na magiging asawa mo, at the very least mauubos mo ang pera ng isang bilyonaryo. Kesa manloloko na nga, wala pa kayo makain dalawa dahil sa dami ng bills na bayarin. Napairap naman siya. Ate, ang negative masyado na outlook mo sa buhay ha. People can be happily married naman. No one is going to cheat. Sigurado ka. Naalala ni Iya nangyari kagabi. At wala sa sariling tumango. Sometimes, kailangan lang talaga ng lalaki na maayos sa pag-intindi. Their minds are wired differently kasi syempre boys will be boys. Ang baseline dyan, pareho pa ring tao ang babae at lalaki. And respect should be universal. Huwag gawin sa partner mo ang ayaw mong gawin nila sa'yo.
So don't take any shit from him. Understood po, ate. Sumandal siya sa upuan at napaisip kung paano niya kakausapin si Ken mamayang gabi. Sana lang, lumamig na rin ang ulo nito. Kaso, naulit ang disappointment niya sa pag-uwi. Naabutan niya kasi ang kasintahan na bagong ligo. Bihis na bihis. May dala pang malalaking bag. O, saan ka na naman pupunta? May out-of-town trip ako para sa trabaho. Siguro mawawala ako ng mga 1 linggo kasi pagkatapos ng work, I'm going to Valientos para i-celebrate ang birthday ni Ate Queenie. Akala ko ba, 2 tayong dadalo sa 30th birthday na ate mo. Ang alam ni na tita sasama ako Ba't di mo man lang ako tinanong? Iya, we're fighting. Mali ba kung isipin ko di ka tutuloy kasi galit ka? Labas si na tita at Ate Queenie. Sa away nating dalawa, Ken. Hindi ka naman ganito dati Ano ba nangyayari sa'yo? Halos mapasigaw na si Iya sa frustration na darama. Look, engage na tayo. Hindi na to gaya ng dati na boyfriend-girlfriend lang tayo dalawa. In which, kailangan ko laging magpakumbaba sa'yo, Iya. This is what marriage feels like. Kailangan mailabas ko rin ang nararamdaman ko. By hurting my feelings. Nadadala naman ako sa salita Mag-usap tayo na maayos, Ken. Para ka namang bata. Hindi ko alam na ganito ka pala ka-immature. Immature? Kasi, hindi naayon sa gusto mong ginagawa ko. You know what? Gamitin mo to 1 linggo, Iya. You have 1 week to figure out what you did wrong to me. At kung paano ka magsusorry sa akin. Alam mo, na di ko gusto yung sinasakal ako. And you, making a big deal of a single mistake I did last night, made me realize na hindi pwedeng puputo ka na lang sa tuwing galit ka sa akin. I deserve to be treated the right way. Umalis ito, nang hindi man lang siya nilingon. No kiss goodbye. Walang sinabi na ingat kasi sila lang dalawa ni Kiki na nasa bahay sa mga susunod na gabi. Hindi pa man sila kasal. Ganito nakahirap pakisamahan si Ken. Hindi nagtagal, humanap na si Ian na makakausap. Jules, kailan ba uwi mo? Tagal ng seminar mo dyan Feeling ko tuloy may ginagawa ka ng hindi maganda sa ibang bansa. Sabi niya sa kaibigan habang kumakain sa kusina. Nagtatahi ng ripped jeans ang babaeng kausap niya. Di pa sigurado, ate. May tinatapos pa kami dito. Gipit na nga ako sa funds. Baka maisipan ko na magbenta ng aliw dito para may pamasahe pa uwi. Gaga, umayos ka nga. Biro lang. Sa susunod din ako bibili ng ripped jeans. Ang lamig-lamig dito, ate. Nagkapantal yung binti ko dahil sa punit-punit na damit na to. Yan kasi. Tinapos niya ang pagkain at naghugas ng pinggan. Wala si Kuya Ken mo umalis. Kaya heto, mag-isa ako sa bahay. Kinuwento niya ang nangyari kanina at maging ang issue nila kahapon. Pagkatapos ng lahat, ngumiwi si Jules. Naging kampante na siya, no? Engaged na kayo Siyempre hindi papayag sina tito at tita kung sakaling maghihiwalay kayo ni Kuya Ken. Ganun ba yon? O baka naman sinasabi mo lang yan kasi single ka. Wala kang experience sa ganito. Ate, hindi naman siguro kailangan makulong muna saka natin maintindihan na mali ang isang bagay, di ba? Tama naman. Ang totoo niyan, ilang linggo na rin ako napapaisip. Kung kakayanin ko ba talaga na ganito kami araw-araw? Paano kapag may kasama na kaming anak? Sa pagbubuntis ko, kung kailan di ko maibigay ko ano yung gusto niya, magpapacomfort kaya siya sa iba? What about i-hold niyo muna ang kasal, ate? Walang engagement ay ka-cancel. Just give each other enough time para mag-adjust. Ito ang unang buwan naming pagli-live-in, Jules. Tapos ganito agad yung nararanasan ko. Hindi ko na siguro patatagalin pa yung paghihirap. Maybe he's not for me, and I'm not for him. Kahit mag-away man kami. Hindi ko ipagkakait sa kanya na makita at mabati ang nanay at tatay ko, pero siya, it's like ako pa yung nahuli niyang may pinapantasyang ibang lalaki. Kung yan ang desisyon mo, ate. Thank you for not judging me. Narealize ko lang kasi na mas lalaki yung problema ko, ipipilit ko pa. I'm slowly getting out of love. Mabait si Ken bilang boyfriend. Yung tipong hindi mo makakasama sa bahay, but as a partner, a husband, masyado siyang mayabang. Nakakaalis siya ng walang paalam. Samantalang ako, pag ginawa ko yun, pariwara akong babae. I can't live like this forever, no?
Tiningnan niya si KK at napangiti. Aalis na siya habang wala pa si Ken. Makalipas ang ilang araw, tinabi niya ang ipon at tiningnan ang kanyang bagong rentang apartment. Maliit na studio ang disenyo nito pero malinis. Gusto niya ang tagong area. Nung bagong luwas siya sa syudad, ganito ang pinangarap niyang tirhan. KK, tara, kakain na tayo. Sigaw niya habang nagsasali ng ulam sa pinggan. Nanood si Ian ng palabas habang kumakain. Nasa kalagitnaan siya ng movie nung pumasok ang tawag ni Ken. Hey, napansin ko hindi ka tumawag sa akin mula kahapon. Wala ka bang load? I can pay for your data subscription for the whole month. Bibigyan kita ng 500 pesos worth of load. But first, napag-isipan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Bungad dito sa kanya. Sinabing ano? Yung paninigaw mo sa akin kapag galit ka. You have to change, Iya. Kinausap ko si Mama about it. Pareho sila na sinabi. Kung magpapakasal tayo, dapat nire-respeto mo ako bilang asawa at magiging ama ng mga anak mo. Nawalan siya ng ganang kumain. Binanggit mo ba yung rason kung ba't kita sinigawan? Yes. Sabi nila, normal lang na magandahan sa ibang tao. It's human nature to appreciate beauty. Ang importante, hindi ko siya chinat. Hindi ako nakapag-meet in person. Kamay ko lang ang gamit ko, see? This is ridiculous. Hindi na dapat natin ito pinag-uusapan eh. Kung pagpantasyan ko rin kaya kuya mo, he's way more handsome than you are eh. Ayos lang yun kasi it's human nature, right? Kasalanan niya kasi gwapo siya. Kaya paglalawayan ko siya na hindi mo alam, would it be okay? Natahimik si Ken. Narinig niya ang pagtagis ng bagang nito. Kung kaya't natawa lamang siya. Ken, okay lang kapag ikaw gumagawa. Tapos, kapag ako na, hindi pwede, no? You know within yourself, what you did was disgusting. At kung totoo nga, na sinabi ng konsentidor mong pamilya na dapat lunukin ko lang yung ginawa mo, sila na lang iharap mo sa altar. Umuwi ka ng bahay, nandun sa mesa ang singsing na binigay mo. Marry your mom, Ken. Total, nanay mo lang ang kaya magtiis sa utak na meron ka. Pinatay niya ang tawag at agad na binlock ang number ng lalaki. Gayon pa man, nakakapasok ang mga text nito na puro mura at pang-iinsulto ang laman. Tila ba, nabawasan ng tinik sa lalamunan ni Iya. For the first time in months, kumaan ang pakiramdam niya. Having Ken was like doing a tiptoe around your supposed home. Dapat komportable siya sa pagsasama nila. Pero para bang sinasanay siya maging maid na tagasunod lang sa bawat gusto nito. 3 years was long. At totoo may parte sa kanya na sumama kay Ken dahil sa lungkot pero wala siyang ibang inisip kundi ang hirap na posibleng harapin kapag naging kasal na sila. She will never be able to escape that. Naging madugo ang unang linggo ng kanilang paghihiwalay. May mga sandaling napapaisip si Iya kung tama ba ang pakikipag-break niya kay Ken. Kung tama ba na unahin niya ang pride kesa pag-ayos ng kanilang relasyon. Iba ang naging sagot ng kanyang mga magulang. Kung yun naman pala ang sanhi ng away niyo anak, sa palagay ko, ayos na mauwi sa ganito lahat. Buti na lang at hindi pa finalize sa mga vendor na napili niyo. Baka cancel pa natin ang reservation para sa venue. Sabi ng kanyang ina, di po kayo galit na eh? Ba't naman ako magagalit? Ibuhay mo yan. Nanghihinayang kami, oo. Kung ibang rason, ang sanhi ng pag-alis mo, baka nabatukan kita, Iya. Hindi ako naniniwala na pride ang inilalaban mo. Yun ay dignidad mo bilang babae. Nandyan ka, pero inaaliw niya ang sarili gamit ang iba. Ay kahit pa sabing picture lang yun, baka sa susunod, maghanap na talaga siya ng babaeng lilingkis sa kanya. Tumango naman ang kanyang ama. Kung di ka kayang respetuhin ngayon, paano na lang sa pagtagal? Basta sikapin mo na lang na maging maayos lahat sa pag-alis mo. Huwag kang mag-iwan ng kagalit. Dahil doon, pinilit niyang kontakin si Ken para sa huling pag-uusap pero hindi na siya nito gustong makita. Huwag mo na akong guluhin, Iya. Nakipag-iwalay ka na sa akin kaya wala ka nang babalikan. Sabi nito bago nagpalit ng numero. Para siyang nag-back to zero. Dahil kailangan na naman niyang masanay na walang kasama. Determinado si Iya na ito ang tamang desisyon. Hindi niya ito pagsisisihan. Lumipas ang maraming linggo.
Unti-unti nang nakakaget over si Iya sa nangyari sa kanila ng ex-fiancé niya. Sa katunayan, sinearch niya ito sa social media para subukin ang sarili kung may nararamdaman pa ba siya kay Ken. Hindi niya inaasahan na makikita niya second monthsary picture ng lalaki kasama ang bago nitong girlfriend. Ngayon, may pangalan na ang babaeng nahuli niyang pinagnanasahan ni Ken gamit ang picture. Si Annalyn Candido, o mas kilala bilang AC dahil sa comment ng mga kakilala sa naturang post. Hindi makapaniwala si Iya. Agad-agad na magiging in a relationship ang ex niya. They were together for 3 years. Engaged sila ng 2 buwan at 1 month namang sumubok na mag-live-in habang naghahanda para sa kasal. Kaya bilis naman ito makabingwit ng kapalit niya. Wow ate, look, yung ex-fiancé mo engaged na naman. Bulalas ni Jules mula sa laptop nung tawagan niya ito. I-block mo na agad. Tigilan mo na yan. Baka kung ano pang isipin ni Ken kapag nakita yung account mo na naka-view. Baka isipin niya inutusan kitang i-stalk silang dalawa. Anong nararamdaman mo ate? Wala. It's not my problem anymore. Yang dalawang yan, they are out of my business. Wala akong pake sa kung ano mangyari dyan sa buhay nila. Inayos niya ang mesa kung saan siya kakain at ngumiti. Gumanda ka you gained weight. Opo, para kapag na-meet ko na yung the one, may in love siya agad sa ganda ko, di ba? About you ate. Nakamove on na ex mo, ikaw anong ganap? Ano pa nga ba, hindi magtrabaho. Alam mo, naisip ko, wala pa pala ako na ipupundar para sa sarili ko. Si Ken kasi malaki nga ang sahod pero panay naman gastos sa kung anong latest. Nahawa ako nung kami pa. Siyempre, ayoko magpahuli kaya ang ending minsan nauubusan ako. Ngayon, mainam na mag-ipon muna. Ipapasyal ko si nanay at tatay. Alam mo yun? Bago ako bumuo ng sariling pamilya, pasasayahin ko muna mga magulang na kinalakihan ko. Cheers to that, Ate Iya. Ma-achieve natin lahat ng yan ngayong taon. Doble ang kayod ni Iya sa pagtatrabaho. Noong mga dumating na araw, hindi siya nagpa-apekto kahit pa marami sa mga kakilala ni Ken ang nagtataka kung bakit di siya ang bride-to-be nito sa magaganap na kasal. Makalipas ang ilang buwan, bilang pahinga at regalo para sa sarili, nagpasya siyang sumama sa isang outing. Iniwan niya si KK sa mga magulang habang nagbabakasyon siya ng 1 linggo sa malayong resort. Iya? Bungad ng isang lalaki pagkarating niya. Damn! Muntik na kitang di makilala. Kala ko dati permanente na yung eyebags mo. Loko, binanggit mo pa talaga yan. I just wanna say you look fresh. Wait, di ba't kasal na si Ken? Ikaw ba, are you single? Ba't mo natanong? Ha? Kung single ka, Iya, then itong si Clark single din. Baka may spark na mabuo. Hirit ng isa nilang kaibigan na si Sandro. Talagang magkakaroon ng spark kasi kukuryentehin ko siya. Nope. Di ako open sa ganyan ngayon. Well, hindi ganyan ang kwento ni Ken. Banggit ng isa pang lalaki. Kilala ka namin kaya hindi kami naniniwala but you have to know. Sinabi niyang nagluho ka raw and that you've been fantasizing getting on with his brother. That you seduced him. Saan ang galing yun? Excuse me? Ano ka mong sinabi niya sa inyo? Hindi kami sigurado But we believe what we know about you. Maprinsipyo kang tao kaya imposible mangyari yun, right? Sabi naman ni Andra. Napansin ni Iya sa wakas ng kakaibang tingin ng ibang kasama niya. Napahugot siya ng hangin dahil kakailanganin niya ng lakas. Wag lang manabunot ng ex. Hindi ako bababa sa level niya. Alam ko gusto niyong malaman ko ano nangyari pero iiwan ko na lang yun sa nakaraan. Pero kung ano man yung pinagkakalat niya, kabaliktaran nun na nangyari. Tumango ang karamihan, pero may iilan pa ring dismayado ang tingin sa kanya. Pero sayang kayo as couple, no? Inisip ko talaga, kayo ang endgame sa isa't isa, Iya. Saad naman ni Andra. Well, you don't have to worry about that. Makikilala naman natin si AC ngayon. Nagpanting ang tenga ni Iya sa sinabi ni Clark. Ngayon, what do you mean? Last minute, nag-reach out yan kay Andra, pati si Ken, kung gusto niya bang sumama. Sagot niya raw ang dinner natin bilang gift. Isasama niya ang misis na si AC. I hope di yun magiging problema, Iya. Total break na kayo. Naka-move on at
kasal pa ang isa. Saad naman ni Gia na sinigundahan ni Clark. Sure. Napahilot siya sa noo. Pumunta si Iya dito para mag-enjoy, pero ngayon mukhang magiging pulutan siya ng chismis habang kasama ang mga tinuring niyang kaibigan. Oo nga't masaya na siya para kay Ken. Pero delikadesa na lang sana ang pairalin para hindi na sila pagkatuwaan ng mga chismosa dito. Naisip niyang umuwi, pero para naman siyang guilty kung ganun. Una siyang inimbitahan at nag-leave pa siya sa trabaho para lang sa bakasyong ito. Nagbayad na siya sa room, sa pamasahe at mga susuotin niya para sa pagligo. Hindi siya aalis sa taasan na lang na sana, umuwi rin agad ang mag-asawa para sa honeymoon nila. Pagdating ng dinner time, nakita ni Iya ang kanyang ex kasama ang asawa nito. Unang pumasok sa isip niya, buti na lang, hindi sila nagkatuluyan ni Ken. Bagay ang dalawang to. Kung gaano kabilog ang katawan ni Ken, gano'n naman kanipis si AC. Perfect fit sigurong may tuturing. Hi guys, we're happy you all came. Sumilay ang ngisi sa mukha ni Ken. Dumapo kay Iya ang tingin nito pero agad ding nag-iwas ng mga mata. Ito nga pala ang aking beautiful perfect wife, Anna. You can call her AC. Hoy pare, congratulations ha. Bati ni Clark sa mga ito. Sumunod naman ang mga kababaihan. Ang pretty ng wife mo. AC, you're the prettiest girl I've ever seen. Napangiti ng pagkatamis-tamis ang misis ni Ken. I've been traveling so minsan napapagamit ako ng skincare products abroad. Mas effective sila sa pagpapakinis ng balat kesa sa mga nakasanayan natin dito sa Pilipinas. Gusto niyo ba? I can recommend you some products. Yan nga lang, nabibili lang yan sa Japan. Nag-iwas ng tingin si Iya para itago ang pagniwi. Bagay na bagay nga sila ni Ken. Hindi lang low-key ang kayabangan ng babaeng ito. Nilapitan siya ni AC. Hello? May I know your name? Ikaw lang kasi ang di bumati sa amin ng hubby ko eh. My name is Iya. Congratulations on your wedding. Gusto mo mag-recommend din ako sa'yo ng skincare product? That face can use some effective sunscreen. I don't think those products are really useful. Kuminis nga mukha mo, pero hindi naman nabawasan yung kakapalan. So wala din. Sagot naman niya, nalaglagan pa nga ng mga nakamasid sa kanilang palitan. Si Ken agad namang pumagitna. Iya, can you tone that down? Ba't ka ba kasi nandito? Because they're my friends too. Alay ko magpupunta kayo. I was invited 2 weeks ago. Kayo ba? Tumikim si Clark. Ken, sinabi na namin sa'yo nakasama si Iya, di ba? Oh, kalimutan ko yata. I tend to forget things that are not important. Umakbay ang lalaki sa asawa nito at umiling. Let's just enjoy the week. Huwag na lang tayo magpa-apekto sa panghihimasok ng iba dyan. Lumapit si Iya kay Clark at kinumpronta niya ito. Pinaglalaroan niyo ba ako? Ba't niyo pa ako inibitahan kung magsistay din si Ken? Kala ko ba hanggang dinner lang sila magtatagal? Ang totoo niyan, hindi kami makapaniwala na hiwalay na kayo at kasal agad siya sa ibang babae. You've been together for so long. Masama ba kung gustuin naming malaman kung ano ba talaga rason ng paghihiwalay niyo? Masama. Kasi hindi naman kayo kasali sa relasyon namin. Naghahanap lang kayo na mapag-uusapan eh. Ito pa talagang buhay namin na napili niyong pagtripan? Chill. Relax ka lang muna. Alam mo mabuti na rin nandito sila para makausap mo ng masinsinan niya si AC. At ba't ko naman siya kakausapin at lalapitan na, Ber? Inilabas ni Clark ang phone. Here. Mukhang di mo pa yata nakikita ang story niya nung nakaraan. We're shocked, syempre. Kasal na sila, how come ganito pa rin ang mindset niya pagdating sa'yo? She's being crazy. Nakita niya ang picture nila ni Ken noon at ang pagkahaba-habang caption kung paano raw siya sumira sa confidence ni Ken. Dahil sa pagiging selfish niya. Nakahanap ng mas matinong babae si Ken at ito raw si AC. Halos, hindi niya magawang tapusin ang pagbabasa dahil ang karamihan ay pagbubuhat lang ni AC ng bangko para sa sarili. Dagdag pa sa pagiging mayabang. Mukhang delusional din ito. She's weird. Yun lang? Walang iba? Dapat kasuhan mo siya kasi di ba't paninirang puri ang ganito? Nagpapakapete lang yan. Sure, baka nga totoo na sinayang ko yung panahon ni Ken. Pero hindi lang siya naging biktima sa relasyon namin, no? What time he wasted on me, I also spent it on him. Patas lang kaming dalawa.
Sino bang pumapasok ng relationship na gusto makapag-break agad, Clark? I thought hanggang forever na yon. But I realized hindi ko pala kaya. I've always been honest, alam niyo yan. Well, this week, masusubok ang katatagan na isip mo. You're going to be stuck with your ex and his wife for a few days. Excuse me, hindi ako magtitiis. Sila ang manawas sa mukhang to kasi hindi ako magpapa-apekto. Pinisil ni Clark ang kanyang pisngi bago umalis. Nainis siya sa ginawa nito, pero agad na nakalayo ang lalaki kaya hindi niya nahabol. Paglingon niya sa likod, naabutan niyang mapanuring tingin ni AC. Hindi niya mapigilang mapangiwi dahil lang sa sitwasyon. Ayaw niya na maging sanhi ng insecurities ng kapwa niya babae. Pero wala naman siya magagawa kung iba rin talaga ang proseso ng pag-iisip nito. Mukhang kahit anong gawin niya, Ken will always be perfect. At si Iya, ang bruhang ex-fiancé, na ubod ng selfish para sa mga mata nito. Pinakasalan na siya ni Ken. Di pa ba sapat yun para kumalma na siya? Tanong niya sa sarili. Naging stiff ang pangalawang gabi sa kanilang mesa. Halos hindi mahiwalay si Ken at AC. Kulang na lang kumandong ang babae sa asawa nito. Marami ang natutuwang tingnan ng dalawa, samantalang may iba namang naaalibadbaran. Oras ito para mag-catch up sa isa't isa, pero walang pake ang dalawa sa mga kasamahan. So, kailan ang honeymoon niyo? Tanong ni Andra. Is it going to be abroad? Yes, we're aiming for Japan kasi hindi pa nakakapunta si Ken doon. Next week ang flight namin. Sagot ni AC. Wow, that's great. Ikaw, Andra, what's new? Tanong ni Ken. I was promoted sa work. Ngayon sinusubukan namin ng boyfriend ko na maghanap ng magandang lugar na malilipatan. Hopefully na dun sa mas tahimik na area. That's nice. Ikaw ba, Iya? Nothing's new. I found a good place to live. Steady rin ang work. Everything is going smoothly. Nakangiting sagot niya. Si KK, yung baby mo. Wait, may baby ba si Iya, Clark? Sabi ni Andra na naguguluhan. Natawa tuloy siya. Si KK na aso ko ang ibig niyang sabihin. Grateful nga ako na hindi ako buntis. What? Sabat ni AC bigla. Anong masama sa pagiging buntis? Nothing. Wala naman ako sinabing mali. No, yung pagkakasabi mo kasi, para bang sa palagay mo pregnancy is a bad or something? Which is weird. Bringing life to this world is the greatest gift, diba? Guys? For you, but not for me. Hindi maganda sa timing ko ngayon na pagbubuntis. Nag-iipon ako and I treat my parents out for a nice dinner every now and then. Isa pa hindi pa ako ready sa ganon. Di ko galing magmadali sa ganyang bagay. Oh, akala ko may kung ano sa lahi niyon na ayaw mo magkaanak. Wala naman, it's just my body is a temple. Magpapabuntis na ako sa lalaking worth it at maganda rin ang features. Nabura ang ngiti ni AC samantalang si Ken napailing na lang. Tumabi sa kanya si Clark. Kung usapang maganda ang features, ako na yan. You're so silly. Kapag nagka-girlfriend ka na, isusumbong ko lahat ng pinagsasabi mo. I'm just being honest. Ikaw ang dark coffee, ako naman magiging kimmer mo. That's just plain stupid. Sabi niya dito. Marami ang kinilig sa banat ni Clark, pero siya naasiman lang sa sinabi nito. Tumayo si Iya at nagpaalam. Magbaba niya lang ako ha, sino sasama? We're fine, girl. Sige, go. Ako na lang. Pumunta siya ng restroom at nag-ayos. Pumasok siya ng cubicle upang umihi at naghugas ng kamay pagkatapos. Nakarinig siya ng kaluskos sa pinto, kaya agad siyang lumapit para pagbuksan ng taong papasok. Ang problema ngayon, hindi niya mabuksan ito. May tao pa sa loob, buksan niyo please, nandito pa ako. That's what you get for playing with me. Sa tingin mo, mas magaling ka? Nakilala ni Iya ang boses ni AC. Nagalit siya sa pagiging petty nito. Pwede ba? Grow up! Pinakasalan ka na niya. Di ka pa rin matahimik. You don't even know me prior to this outing. Ano ba nagawa ko sa'yo? Sa akin wala. Pero sa husband ko marami kang atraso. Ikaw ang sanhi ng trauma niya kaya dapat lang sa'yo mapahiya. This way, you can finally learn your lesson. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Mabulo ka dyan. Natameme si Iya. Kung ano-anong pinagsasabi ni Ken sa asawa nito. Kaya ngayon para natuloy baliw na hindi makausap na maayos.
Willing naman siya makapagdiskusyon pero mas pinili ni AC ang maging balahura at iskandalosa. Tinawagan niya si Andra gamit ang phone sa dalambag. Hey, pwede bang pumunta ka dito sa restroom? Call some of the staff. May utos ako sa kanila, please. Wait, what happened? Kinulong ako ni AC sa banyo. Ayoko magsisisigaw at baka kung ano pang isipin ng mga tao. Just come here, please. Ginawa niya yon? At a very public place like this? Tanga ba siya? Well, yeah, siguro. Wait, papunta na ako. Ilang saglit pa dumating si Andra, kasama ang isang guard. Hey, kamusta? Were you hurt? Di naman pero kinabahan ako I was threatened, Andra. Baka umulit na naman ang babaeng yun at mamiligro na talaga yung buhay ko. Sumulyap siya sa guard at nagpunas ng mata. Sir, pwede po bang humingi ng copy ng CCTV footage niyo kanina? Gumagana po itong paharap sa banyo, di ba? Yes po, ma'am. Sinigurado namin na laging may monitor ang restroom para sa mga insidenteng gaya nito. Sumama po kayo sa akin sa taas. Sinamahan siya ni Andra hanggang sa matapos ang kanyang pagkuha sa kopya ng video. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito Sa bait na mukha ni AC, di ko akalain na may ganito pala siyang side. Komento ni Andra. Natawa siya doon. Unang tingin niya pa lang sa akin, alam ko may hidden agenda na siya. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ni Ken sa kanya. Pero sana man lang nagtanong muna siya kung anong totoo bago gumawa ng ganito. She can be sued for what she did. Di ba siya nag-iisip? I'll talk to her. Hindi pwede itong ginawa niya, Pumasok ng silid si Iya at hinintay ang pagbabalik ni Andra. Akala niya may magandang resulta sa naging pag-uusap ng mga ito. Pero ang nangyari, siya pa ang pinagsabihan ng kaibigan. Iya, intindihin mo na lang si AC. Alam mo, yung mga tao nakakagawa ng mali kasi malala pala pinagdadaanan nila. You're a woman yourself, kaya please, be the bigger person na lang. Napailing siya. What? Ako to nakulong sa banyo. Andra, tapos sasabihin mo na mas malala yung pinagdadaanan niya? Tangina naman, Kinailangan pa bang masaksak ako sa kanya ako kampihan? Ganun ba? Hindi mo naiintindihan, Iya. Basta. It's not my secret to tell. Basta sinasabi ko sa'yo, wag mo na ikalat yan. Lalaki lang ang issue Ikaw na nga mismo may sabi na hindi ka naman nasaktan. Nadala lang siya ng damdamin. Mas magiging stiff ang outing natin kung hahabulin mo pa yung babae. Napahawak siya sa kanyang ulo. Then fine. Di ko siya kukomprontahin. Basta ba kapag umulit na naman siya at di ko natansyang suntukin yung mukha niya, hindi ko rin kasalanan Nadala lang ako ng damdamin ko kapag ganun. Oo na. Nangako naman si AC na hindi niya na uulitin. Isinara niya ang pinto at nagumpisang ibalik sa bag ang mga inilabas na gamit. Hindi siya kampante ngayon para bang kinakampihan pa nila ang AC na yun. Gaya ng sinabi niya, isang mali pa talagang makakatikim na ito mula sa kanya. Iya is not the type to stay at the face of disrespect. Nagawa niyang iwan si Canon, kaya niya ring putulin ang ugnayan niya sa mga kaibigang gaya nito. Kung ang kapalit nun mas magiging payapa ang kanyang buhay. Kinabukasan, nag-enjoy si Iya sa pool. Nauna siya sa mga kasamahan at nakapag-breakfast pa. Marami siyang kasabayan ng mga foreigner habang nagbababad sa paliguan. Where did you learn to swim like that? Tanong ng isang lalaki. In my hometown. Would you like to learn? I can teach you. Nah, just going to embarrass myself. It's fine. I won't judge. Nawili siya sa pagturo sa foreigner. Hindi niya namalayan ang paglapit ni AC mula sa dulo ng pool. Wow naman! Galing Kahit nandito si Ken, di ka na nahiya. Talagang pinapakita mo pa sa lahat yung panlalalaki mo. Para sa isang newlywed, di ka asal misis Yung asta mo, parang kabit. Hindi ka ba binibigyan ng assurance ng asawa mo? Oh no, mukhang hindi nga. Well, kung di ka mabigyan ng atensyon yan, huwag mo sa akin hingin. Hindi ako charity institution para kaawaan ka na lang lagi, AC. Umatras ang foreigner at nagpaalam sa kanya. Mukhang napansin nito ang tensyon sa pagitan nila at ayaw maipit sa gulo. Natawa naman ang babae. Oops! Naitaboy ko ba siya sa'yo? Sorry. Yes. Umalis siya ng dahil sa'yo kaya next time mag-mouthwash ka Maglinis ka ng bibig kasi kahit mga taga-ibang bansa, hindi kinakaya yung sangsang ng amoy mo. Hindi makasagot si AC.
Nagpupuyos ito nang umalis at lumapit sa asawang nakamasid lang sa kanila. Inangat niya ang kamay para pakyuhan ang dalawa bago nagpatuloy sa paglangoy. Umahon lang siya nung mga lubot na ang kanyang balat. Alis na ako, Clark. May emergency sa bahay kaya kailangan ko na umuwi. Hope you guys have fun. I know I wouldn't kapag nagtagal pa ako dito. Aw, see you again, Iya. Let's eat dinner together next time. You wish. Aniya at umirap. Naging tahimik ang biyahe at kahit papano kumalma ang kanyang isipan. Tinawagan niya si Jules habang nasa bus. Hey, sabi mo ngayon yung flight mo pa uwi. Is that true? Oo, ate. I'll see you soon, ha? May dala akong chew toys para kay KK. Sana lang magustuhan niya yung binili mo this time. Nung una kasi halos sakmali niya yung mukha mo dahil sa galit. Tingin ko ganun lang talaga love language niya para sa akin. Anyway, napaaga yata biyahe mo pa uwi. Narinig mo? Opo, hindi tunog na resort yung ingay eh. May nagbebenta na itlog oh. Natawa naman siya. Wala eh. May unexpected visitor. Sino? Si prettiest girl AC at ang asawa niyang si Ken. Matitiis ko lang sana kung walang pakialaman pero ang babaeng yun, di kayang mag-survive na ilang segundo na hindi ako nilalapitan para aurahan. Yung babaeng yun? Wow, gumagano na siya na parang di gawa ang ilong ah. Kwento mo ako ano nangyari te. Sinabi niya lahat maging reaksyon ni Sandra. Saglit na natahimik si Jules bago pumalatak. Affected na affected siya oh. Di kaya buntis yun kaya may nadali nila pagpapakasal? Maybe that's why insecure siya sa'yo. Ano ba naman ang laban ng iilang buwan nilang pagsasama sa 3 years ni Ken dati ate? Buntis ka mo? Baka nga yan yung hindi masabi ni Andra. Ayaw niyang patulan ko si AC eh. If she's pregnant, then that makes sense. Naku kahit buntis siya, hindi ka dapat ginagano ng babaeng yun. Buntis lang siya, hindi tanga. Hindi niya pwedeng gawing rason yung pagdadalang tao niya para mag-asal hayop. Tsaka siya ate, tsaka. Huwag mo nang pagsalita na hindi maganda yung babae. Baka mapano pa yung pinagbubuntis niya kung meron nga. Tapos na siguro yon. Ang importante wala na kaming paki sa isa't isa. Hindi na magtatagpo ang landas namin, kaya mag-move on na lang tayo. Okay? Okay po. Basta, magkita tayo pagbalik mo ate ha. Magpapalibre ako sa'yo. Ayos ka rin eh, no? Ako paggagastos sa'yo, ikaw tong galing abroad. Tumingin siya sa bintana at ngumiti. Tama ang desisyon niyang huwag pakasalan si Ken. Kung siya nasa posisyon ni AC, baka kaawaan niya ang sarili niya. Lumipas ang 1 linggo. Naging maayos na natirang araw ng kanyang leave. Namili siya ng personal na gamit, nagpa-facial din, namasyal kasama ang mga malapit na kaibigan. May kinawiwilihan siyang libro ngayon. Gumagawa na rin siya ng tutorial sa social media at ibinavlog ang paglalaro nila ni KK minsan. Pagbalik sa trabaho, nagulat si Iya sa mapanuring tingin ng kasamahan niya sa opisina. Ate Chelsea, may problema ba? Wala naman. May umabot lang sa amin na isang kakatuwang picture. Screenshot na isang My Day na larawan mo at nung ex mong si Ken. Kilala mo ba yung AC? Patingin ako ate. Kanino raw galing to? Di ko alam. Basta kalat na yan dito sa atin. Ang alam ko bawal tong ganito eh. Nandyan mukha mo, pangalan mo. This is cyber libel. Pwede mong kasuhan ng babaeng to. Huminga siya ng malalim at malakas na sinabing, di ko papatulan yung babaeng yan. Her actions alone is weird. Ilang buwan pa lang kaming break ni Ken, kasal na agad sila. She's painting me a bad light. Para ma-justify kung ba't napakabilis silang nagsama ng ex ko. She's being pathetic. Yan din na nasa isip ko. Siguro kung ano-anong naririnig niya sa ibang tao kung kaya ibabag sa kanya para iangat ang sarili. That's dumb. Ngayon tuloy ang alam na lahat iskandalosa siya. Di ko gagastusan ng pera yung babaeng yan. She can talk shit for all I care. Basta wag lang siya magpapakita sa akin sa personal kasi talaga ipapapulis ko siya. Ang dami niya ng atraso sa akin Naging mainit ang ulo ni Iya sa kagagawa ni AC. Gayunpaman, inipon niya mga picture at comments ng mga tao. Inisa-isa niya mga negative personal messages na natanggap niya mula sa pamilya at mga kakilala ni Ken. Bago nagpa siyang kitain ng lalaki. Hey Clark, pwede bang sabihan mo si Ken na makapag-meet sa akin? Bakit? Nakita mo na ba yung bagong upload ni AC? Anong bagong upload? Pinatay niya ang tawag at hinanap ang account na babaeng yon. Nagulat siya dahil may video na naman itong pinost ngayon. Nilalait ito ang kanyang itsura at maging mga magulang niya nadamay. Nariyan pa sinabihan siya na
magpakamot na lang sa alaga niyang aso dahil walang lalaki na gugustuhin magpakasal sa kanya. Nag-init ang leeg ni Iya. Nakigamit siya ng ibang cellphone na tinawagan si Ken. Agad na sumagot ang lalaki. Hello? Who's this? The woman who's going to set you and your wife on fire. Talaga bang hindi mo makausap yung asawa mo, ha? Kung ano-anong pinopost sa akin sa social media. This is my last warning to you. Tigilan niyo ako dahil kung hindi, idedemanda ko kayo ng misis mo. What? Wala akong alam dyan. Kakausapin ko siya na i-take down ng post. Di ka ninyo pakikialaman. Siguraduhin mo lang, Ken, ha? Napiperwisyo niyo ako ng sobra-sobra. I wouldn't even care kung anong gawin niyo sa buhay. Ba't pa big deal sa inyo ang pag-move on ko? Ayaw mo naman pala na may ganito. Well, that's what you get for leaving me. Hindi mo man lang ako kinausap na maayos bago ka nagpa siyang umalis. Binigyan mo ako ng ultimatum, Ken. Dalawa lang ang pagpipilian doon. Ang tiisin kita o magsimula ulit ako ng bago. And you know what? I'm glad I chose myself. Kung si AC na titiis yung gahalimo mong paghilik, ako hindi. You selfish bitch. Yes, I am. Dahil ang pagiging selfish ko, nailayo ko yung sarili ko sa'yo. Bago pa man ako mawala ng choice. I bet AC is miserable with you. Kasi imbes na asikasuhin niya, ang sarili niya, panay pagpo-post niya sa social media kung gaano siya kainggit sa akin. I gave her the best wedding you can never afford, Iya. Wala siyang mahihiling na iba kasi para kay AC, ako ang greatest man of her dreams. Marunong siya makontento sa kung ano meron ako, di gaya mo, demanding. Natawa na lang siya sa sinabi nito. If I wanted you to be a better person, hindi yun pagdedemand. Sadyang ayaw mo lang mag-develop kasi okay na sa'yo yung pagiging balahura. Pinatay niya ang tawag. Napansin niya ang matang nakamasid kaya napangiwi siya. Laking gulat niya na mag-thumbs up ang mga kasamahan. Kaya mo yan, Iya. Umiling siya at nakangiting umiling ulit sa mga ito. Hindi na pinansin ni Iya ang sunod-sunod na pagpo-post ni AC sa account nito. Ayaw niyang gawing pastime ang paghihintay sa wala. Pero si Jules ang nag-oobserba sa social media ng mag-asawa. Ang asim talaga ng dalawang to, no? Malay ko dyan. Tingnan mo tong in-order kong libro online. Magaganda ang reviews tapos sabi nila worth it daw. Ate, inaaway ka pa ba nung hangal na asawa ni Ken tapos nagbabasa ka lang dyan? Alam mo kung anong tunay na maasim? Yung pagiging mapagpatol, no? Di maganda yan. Masasayang oras ko sa pag-iisip sa kanila. Buti sana kung babayaran nila ako. Ipagpapatayo ko pa sila ng ribulto. Ate naman! Sige na, magbihis ka na dyan. Ilalabas natin si KK para makapaglakad-lakad tong si most handsome dog ko. Ako nabubuhat sa kanya. Para naman masanay siya sa akin. Halos araw-araw akong dumadalaw dito, tingin niya sa akin kalaban eh. Sige na. Hindi pa man natapos ang ilang segundo, maririnig na ang palahaw ni KK sa kamay ni Jules. Nag-aaway ang dalawa at napakaingay pa. Huwag malikot! Ang sama-sama ng tingin mo sa akin. KK wala kang treats mamaya, sige. Napailing na lang siya. Hindi nasusuhulan ng treats yan, no? Halina't baka abutan pa tayo ng dilim sa pamamasyal. Habang naglalakad, napadaan sila sa pamilihan. Naghintay siya sa labas kasama ang aso. Habang bumibili ng snack si Jules, nagulat na lamang siya nung may humilas sa kanyang buhok. You desperate bitch! Sigaw ni AC. Narinig ko ang usapan niyo ng asawa ko sa recorded calls niya. Ikaw ang idedemanda ko. Siniko niya ang babae at mabilis na umikot. Sinakmal ni KK si AC kaya pinigilan niya ito. KK, stop! Lumabas si Jules ng pamilihan. Agad binuhat paalis ng aso. Akong bahala dito, ate. Inangat ni Iya ang manggas na suot at inundayan ng isang malakas na suntok si AC sa muka bago umatras. Self-defense ang tawag dito. Tama! Sa leeg naman, te! Segunda ni Jules. Isang malakas na iyak ang kumawala sa babae. Nagangat ito ng muka at nakita ng lahat kung paano tumabingi ang pinagawa nitong ilong. I will sue you! Gusto mo akong patayin! Ikaw ang sumugod sa akin dito May CCTV sila. Gusto mo magkaharap tayo sa korte? Sige, pagbibigyan kita. Nagtatakbong lumapit si Ken. Han, ba't mo sinaktan ng asawa ko? She's pregnant. Dapat inisip niyan bago siya sumugod dito, no? Hindi ko obligasyon niya mag-ina mo. Pinagbigyan mo na lang sana siya, ano ba? Hindi sila magkasundo ni mama dahil sa'yo. Tapos ngayon, baka mangani pa yung anak namin. Ang sama-sama mo. Hoy. Huwag mong ginigil trip si ate Kung talaga may pahay ka sa misis mo, dapat kanina mo pa yan kinaladkad papunta sa ospital, no?
pakli ni Jules habang hirap sa pagpigil kay KK. Ba't nga ba kayo nandito, ha? Di naman siguro kayo nakatira sa area na to, di ba? Hindi nga. AC was asking kung saan bandang bahay mo kaya dumaan ako dito. Well, Clark told me where to look pero hindi ko naman matukoy kung saang street. Bumili lang ako ng tinapay sa bakery tapos pagbalik ko wala na si AC sa kotse. I've been looking for her. We have to leave. Kinarga nito ang misis bago dali-daling umalis. Napadaing si Jules. Ano, ganun na lang yun? Ipa-blotter na natin, ate. Ang asawa niya nag-umpisa. Kaya malamang dehado sila kapag nagkataon na tuloy nga tayo sa pagsusumbong. Tama ka. Kailangan mag-file ako ng incident report para sa susunod na kantiin ako ng babaeng yun may kalalagyan siya. Pumunta sila sa pulis dala ang ebidensyang nakalap. Sa pag-uwi agad siyang naligo at nagpahinga. Nababahala siya sa pinagbubuntis ni AC. Baka napuruhan ito sa nangyari. Pero kung di naman siya gumanti kanina, para na rin siya naging libreng punching bag ng babaeng yun. Sana lang maging lesson na ito na huwag manakit kung ayaw magantihan. Binuksan niya ang social media account at nag-post muli ng cute video ni KK. Nareplyan niya ang close na kaibigan bago natulog para sa araw na yon. Kinabukasan nakatanggap siya ng text. Mula sa isang unknown number. Nangangamusta ang message, halatang gustong makapag-flirt. Tinawagan niya ito. Hey, who's this? Hindi nakasave ang number mo. I don't remember giving my digits to anyone. It's me. Ayos ka lang ba? Ken? Halos magdugtong ang kilay ni Iya sa inis. Ano na naman to? Well, sinugod ka na AC kahapon kaya kinukumusta kita. Yung asawa mo dapat pagtuunan mo ng pansin. Hinila niya ang buhok ko but I punch your fake ass nose. Di ka man lang ba naawa para sa bata? I keep thinking, kung ikaw na lang na pangasawa ko, hindi ako masasakal ng ganito. She's monitoring everything right now. Bumili pa ako ng keypad phone para lang matawagan ka. Sino nagbigay ng number ko sa'yo? Si Andra. Alam niyang tayo talaga ang para sa isa't isa, sadyang ma-pride ka lang. Ganun na lang ba talaga sa'yo kadaling tapusin ng 3 taon? Para sa akin hindi. I tried looking for comfort and AC was there. Ngayon tuloy nabuntis ko siya. Ikaw ang ama ng dinadala niya, Ken. Magpakatatay ka naman. Kung di mo kaya maging maayos na asawa, kahit ang pagiging mabuting ama na lang ang panindigan mo. Pinatay niya ang tawag at binlock ang numero ng lalaki. Naaawa siya na husto sa dalawang to. AC was the fruit of Ken's manipulation. Yun nga lang may sariling pag-iisip ang babae. At dapat pagganahin ito yun na maayos. Hindi yun nagbubulag-bulagan para sa pag-ibig. Siguro, iniisip nito na kapag napahiya si Iya ng husto, mawawala na ng interes si Ken. Hindi naman ganun kadali yun. Naghanap agad ng kapalit ang lalaki imbis na mag-move on. Sana sa nangyaring hiwalayan. He was desperate. Ayaw ipakita sa lahat na hiniwalayan siya sa kabila ng 3 taong pagsasama. They were engaged. Pero sinauli ni Iya ang singsing. His ego was crushed, kaya sa ganitong paraan ito bumabawi. Pumasok si Iya sa trabaho at taas noong humarap sa kahit sino. Para siyang survivor sa isang labanan. Yun nga ang kanyang nararamdaman dahil nakaya niya iwasan ang bagyo sa katauhan ni Ken. Ngayulantad na ang kasamaan nito. Hindi siya makapaniwala sa pagpapanggap na ipinakita nito sa loob ng 3 taon nilang magkarelasyon dati. Gusto pa nitong gawin siyang kabit ngayon? Aba, tapos na siya sa kalbaryo dito. Wala na siyang obligasyon kay Ken. Akala ni Iya hindi na siya lalapitan pang muli ni AC. Lumipas kasi ang 1 buwan na wala itong paramdam. Kaya sa wakas nakampante siya. Habang iniisip pa nga ang babae, napapailing na lamang siya. Dasal niya na sana'y bumuti ito at maging kalmado ang puso at isipan. Hanggang sa isang araw, may kumontak muli sa kanya na isang unknown caller. Sinagot niya ito. Hello? Nang kailangan nila? Iya, nasa bahay ka ba? Don't go out. May dalang asido si AC. She's been having nightmares. At iniisip niyang kinula mo raw siya. Aabangan ka nun sa daan. Abiso ni Ken. Ano? Baka kung ano-ano naman yung sinabi mo sa kanya kaya nagkakaganyan. Call the police, ipahanap yung asawa mo. Ibinulsa niya ang cellphone at nagmadaling umalis ng bahay, panay ang lingon niya. Baka biglain siya ni AC mula sa likod. Hindi nagtagal nagkaharap sila ng babae sa isang tagong lugar. Tinawagan ka ba niya? Don't bother. Halatang nag-aalala pa rin siya sa'yo. Kung balak mo akong patayin, I think normal lang nabalaan niya ako. Hindi kita kinulam, no? I know.
Nalaman namin ito lang na deform ang bata sa tiyan ko. His face was not normal. Pati ang puso niya, irregular ang heartbeat. Gusto ko ipagpatuloy ang delivery pero si Ken ayaw niya. He said we should terminate it. Ipapa-abort namin habang hindi pa full term. Dahil kami lang din ang mahihirapan. He said, susubok na lang kami sa susunod. Lumapit ito sa kanya habang umiiyak. But the next baby will still look the same. Hindi normal ang itsura ng batang iluluwal ko. It's because my eggs are defective. Kahit anong gawin namin sa hinaharap, ganun pa rin ang mangyayari. I will bear the ugliest baby in the world. Nasa po ni Iya ang bibig. Kung ganon, ito pala ang rason kung bakit napaka-sensitive ni AC pagdating sa pagbubuntis. Iniinsulto siya nito sa harap ni Ken para pagtakpan ng sariling kondisyon sa katawan. Alam ba ni Ken yan? Para ano? Para hindi siya magpakasal sa akin? But we're already married. Fuck you in this world, Iya. Because he can still file for annulment. Ito lang ang chance ko para sumaya pero sinira mo. Di ko nakasalanan yan. Dapat naging malinaw ka sa kanya simula pa lang. You don't understand at all. I can still hear my baby crying. And wala na ako mukhang maihaharap sa pamilya ni Ken kasi. Yun na lang ang rason kung ba't natitiis sila akong kasama sa bahay. You just had to be his ex. Everyone likes you, paano ako? You tell me anong gagawin ko? Inilabas ni AC ang isang bote ng acid sa bulsa. Akmang ihahampas ito sa kanyang muka. Sinalo niya ang palapulsuhan ng babae. At buong lakas na pinipilit pabalik. Tigil mo na to, ano ba? Sinubukan nito abutin ang kamay niya gamit ang bibig upang mangatngat. Nainis si Iya sa mukha nito. Sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay gamit ang bibig upang mangagat. Nainis si Iya sa mukha nito. Sa huling pagkakataon din ina niya ang braso ni AC hanggang sa makarinig sila ng paglagutok. Tulungan niyo ako, papatayin niya ako. Nababaliw ka na. Sigaw niya bago tuluyang naagaw ang bote. Dumating sa wakas si Ken. Tinabig nito si AC kung kaya nadapa ang babae sa kalsada habang hawak ang nabaling braso. Dumilim ang paningin ni Iya. Binuksan niya ang takip ng bote bago ito sinaboy sa lalaki. Nabuhos ang asido sa mukha ni Ken hanggang leeg. Pumalahaw ito sa labis-labis na sakit. Bumalot sa buong lugar ang amoy ng nasusunog nitong balat. Maging si AC. Nagulat sa narinig at dali-daling lumapit sa asawa. Agad itong hinubad ang suot na damit upang punasan ng nalapnos na mukha ni Ken. Lumala tuloy ang sakit na nararamdaman nito. Pinanood niya lang ang dalawa ng ilang segundo. Nang makontento siya, tumabi siya at tumawag ng ambulansya. Habang nasa police station, pinakita niya ang ebidensya ng panghaharas ni AC noon, maging mga tawag ni Ken sa kanya. Dagdag pang may nakarecord na sa istasyon noon. Wala namang CCTV sa lugar na pinangyarihan ng gulo. Dagdag pa na nasa likod ito na isang factory kaya walang nakawitness. Pinakita niya ang kalmot sa mukha at malalim na kagat sa braso. Si AC po ay nagbuhos ng asido kay Ken. Numatabig po siya na asawa niya, natapon ng laman ng bote kay Ken, kaya siya po inapuruhan ng husto. Saad niya dito. Ipinasok si AC sa ospital para isalang sa maraming test. Hindi nito nakita ang pagtapon niya ng bote kay Ken. Kaya nang marinig nito ang balita, tila mas talong nabaliw ang babae. Tikom naman ang bibig ni Iya dahil ang huling nalaman niya. Nakapasok ang likido sa bibig ni Ken at nasunog maging ang lalamunan nito. Nakahinga siya ng maluwag. Kung yun ang magiging kapalit ng kanyang pagiging malaya mula sa dalawang ito, handa siyang ulitin ang lahat. Wala siyang pinagsisisihan. Hindi mahilig sa away si Iya, yun ang sigurado. Napakamahal ng peace of mind ngayon. Kahit nga dalawang tao na nasa isang relasyon, hindi kayang panatilihin ang pagmamahal. May mga araw na halos magsabunutan sa inis, magwala dahil sa selos, o mawala ng gana kasi masyadong disappointed sa isa't isa. May mga taong nakakayang intindihin ang partner nila. Umaabot sa puntong ayos na lang ang lahat basta ba sa kanila ito umuuwi at nagbibigay ng pera. Para kay Iya hindi yun pwede. Tapat siya kung magmahal at maasikaso. Kung bibigyan siya ng asawang di kayang tumimbang sa mga gawain, hindi nakikinig ng bababae. Mas mabuting mabuhay na lang siya na mag-isa. Moderno na ang panahon ngayon. Mas mahal ang bilihin at di mawari ang takbo ng isip ng bawat tao. Maaaring loyal ngayon, bukas hindi na. Iya just can't gamble on love and go home with her heart aching.
Hindi pa siguro ipinanganak ang lalaking handa siyang isugal sa lahat para makapiling ito. Si Ken, hindi na nagpakita muli dahil sa sunog na itsura. Ang huling narinig niya, hindi na raw ito paborito ng mga magulang dahil sa nangyari. Kahit nainis man siya kay AC noon, inatras niya ang reklamo bilang tanda ng kanyang awa. Hiling niya na sana magbago ito, dala ng psychiatrist na hinar ng pamilya. Nangako si Ian na hindi magiging ganon. Nakakababa ng dignidad na maging desperada para sa pagmamahal. Umaabot sa puntong nakakalimutan na ang sarili para lang sa pagiging mapanghingi ng atensyon. Ate Iya, wala na tayong seasoning, ubos na rin yung asin. Pabili na muna ako sa tindahan, please. Sigaw ni Jules mula sa kusina. Pinatay ni Iya ang TV at naghandang umalis. Talaga bang papapasukin mo akong supermarket tapos ang bibilin ko isang plastic ng asin? Wala nagbebenta ng patingi-tingi dito sa atin eh. Pasabay na lang din ako ng ano. What? Bilis! Ice cream. May kanin tayo, magkanin ka. Natatawa siyang umalis nung marinig ang maarting iyak ng babae. Paliko na siya sa eskinita nang salubungin siya ng sandamakmak na papeles sa muka. I'm sorry. Sigaw ng isang mama. Ayos lang, tulungan na kita. Alok niya sa lalaking namumulot sa kalsada. Natanggal ka sa trabaho? Not really. Lilipat lang ako. Natanggap ako sa inaplayan ko eh. So it's more like, tatawid lang sa kabilang building. My name is Juanito, but you can call me JL. Walang lugar sa syudad ang pang sinauna kong pangalan kaya palayaw na lang. Ang malas mo naman. Unique naman pangalan ko eh, pero may kapangalan ako artista. You wanna hear it? It's Iya. Napatigil ang lalaki sa pag-aayos at natawang sumulyap sa kanya. Yeah, sure. Kapangalan mo ngayong artistang si Iya. In this area alone, 10 babae ang kilala ko na may Iya sa pangalan. Ayan, naayos na. Sa susunod, magtawag ka ng sasakyan para hindi ka mahirapan sa dala mo. Opo. Thank you for helping me. Salamat na rin sa advice. Good, I have to go. No, wait. Inilapag nito ang box ng papel at kumuha ng ballpen sa bulsa. Can I have your number? Nauutal nitong tanong. Kung single ka, kasi ako single din. Tinabig niya ang kamay nito at ngumiti. Kakakilala mo pa lang sa akin. Nang hihingi ka agad ng number. What if serial killer pala ako? Alam mo ba yung kasabihan nila? When you know, you know? Well, pasensya kasi ako. I don't know kung ano yung gusto mo ipahiwatig. If not for this moment, baka nga hindi tayo magkakilala eh. What if it's best for us to leave it that way? Lumapit si JL at tiningnan siya ng maigi. Sige, ganito. Kapag nagkasalubong tayo ulit, you'll consider giving me your number, ayos ba yan? Yup. Matagal na siya dito at ngayon lang niya nakasalubong itong lalaki. Kampante siya na hindi na sila magkikita ulit. Ayan na, pumayag ka. Sinabayan niya na lang ang binata dahil alam niya makakalimot din ito. Umalis siya matapos yun at bumili ng kakailanganin sa pagluluto. Pinagbigyan niya ang hiling na ice cream ni Jules dahil good mood siya nung araw na yon. It was a fleeting moment, pero nakakatuwa ang mahinga ng number sa gitna ng daan. Sorry na lang dahil hindi naman siya pumapatol sa ganon. Gayunpaman, natatawa siya sa tuwing naaalala ang mukha ni JL. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Bumaba ng bahay si Iya kasama ang maingay na si Jules at ang umiiyak na asong si KK. Nag-aaway na naman ang dalawa habang papunta sa park para mamasyal. Ate, itong aso mo, maldito talaga oh. Kala mo, limot ko na yung ginawa mo, ginawaya mo yung earphones ko ah. Kumahol si KK, galit sa pagbubunga nga ni Jules. Nilingon niya ang dalawa at sumenyas. Gusto niyo ba ako na lang mamasyal? Ililibre ko pa naman sana kayong dalawa ng barbecue pero dahil ang ingay niyo, wag na lang. Ano, baboses pa? Agad na tumahimik si Jules samantalang si KK titig na titig sa kanya. Good. Ako hindi ako maingay. Is there room for me to join? Tanong ni JL na nakasandal sa pader. Kumaway ito at mukhang magja-jogging pa lang. Natameme si Iya. Di pwede? Pag-uulit pa nito sabay lapit sa kanya. Hay, paano ba yan? Nagkasalubong tayo ulit. Ano nagkasalubong? Mukhang naghihintay ka nga dyan sa daan eh. I did. Ginagawa ko yun halos araw-araw. I wait here for 15 minutes tapos aalis na. Baliw ka ba? Di naman, gusto ko maghintay eh.
That's no big deal. Hindi makatingin sa kanya ang lalaki, kung kaya sumulyap siya kay Jules. Puno ng panunok sa mga mata nito samantalang si KK, kuryosong umaamoy kay JL. Huminga siya ng malalim. Tara na, ngayon lang to ah. Hopefully ma-turn off ka sa akin para hindi ka na mag-abang. Let's see. Sa palagay ko hindi naman yan mangyayari. Maraming bagay sa mundo ang dumadaan sa sandamakmak na trial and error bago makumpleto at naging maayos. Siguro yun din ang dapat na maging prinsipyo ni Iya sa buhay. She's keeping her heart open but at the same time careful. Hindi na siya gaya noon na magtitiis sa mga bagay na hindi dapat ini-small pagdating sa pakikipagrelasyon. May mga lesson na matututunan lang kapag tapos na tayong lagpasan ng isang problema. Totoo ang sabi ng matatanda na lalakas lang tayo pagkatapos ng sakuna. Mas titibay at magiging handa na para sa susunod na kabanata ng buhay. Iya was harassed by her ex and his wife. Hindi naging maganda ang nangyari sa mga ito bilang aral para sa marami. Na hindi sagot ang pananakit sa sitwasyong dapat na pag-uusapan muna. May rason kung bakit kusang sumusuko ang isang tao sa relasyon. At minsan, ang natitirang dapat gawin, respetuhin ang naturang desisyon at mag-focus sa kung anong meron sa kasalukuyan. The end.